Good day mga ka-friendship! For today's video, nandito pa rin po tayo sa aming munting paglalakbay dito sa Cebu. At eto na nga po, yung day 4 namin dito. Galing nga po kami sa Mualbal. Pagkatapos nga namin mag-sardine run, dumiretso na po agad kami dito sa may Karkar Public Market. Siyempre, hindi natin palalagpasin. Nandito na rin naman tayo sa Cebu. Kailangan natin matikman yung pangmalakasan nilang sikat na sikat naman talagang Cebu lechon. At nakakaloka naman talaga, pagpasok nyo pa lang dito sa bilihan nila ng lechon ay talagang pag-aagawan kayo ng bonggang-bongga. Tignan nyo naman si Kuya Arnold, napakadaming babae, di bang umaaligid? Abay, lahat na lang ata hahatakin ka. Kulang na lang talaga ikaladgarin ka nila papunta sa pwesto nila. Alam nyo naman, laking palengke tayo, kaya nakakagulat talaga yung diskarte nila dito. Agawan yarn. Kain nga sana kami kaso nakulitan nga sila kaya kami umalis na lang at bumili lang ng pwede naming ulamin para mamaya. Labas nga lang namin sa public market nila, may nadaanan kami bilihan ng mga pasalubong. Syempre hindi na natin palagpasin, baka wala na tayong mabilhan na pwede nating maiuwi. Sikat na sikat din naman talaga yung mga chicharon nila dito, hindi po talaga siya mamantika. Lalong-lalo na yung spicy nila, syempre hindi mawawala yung dried mango natin. Abay, favorites ko kaya yan, kaya tayo bumili na rin. Next na nga namin pinuntahan yung Simala Shrine. Siyempre madadaanan lang din naman to papuntang city. First time ko nga lang po makapunta dito at napakalawak po pala talaga niya. Kapag nga po pumunta kayo dito at napakaliwalas naman po talaga ng panahon, siguraduhin niyo po may dala-dala kayong pamandong dahil mainit po talaga at masakit sa ulo. Pero don't worry naman po kung nakalimutan niyo dahil meron naman po kayong pwedeng rentahan dun sa baba. Kapag lang naman po talagang nasa initan kayo, literal na mainit, pero kapag po nandito kayo sa may lilim, napakalakas po ng hangin, kaya naman napakaliwalas naman talaga kung pwede lang talagang iuwi yung hangin dito, kasarap naman talaga. Unang akyat, hingal agad. Yan, hindi na kasi sanay magninilakad-lakad, kaya hinahapo ka agad. Ang sarap nga sana tumambay muna dito kasi syempre, para sa amin, time is gold, para marami pa tayong mapuntahan. At nagawa lang pala to ng panahon ng pandemic, kaya naman pala nung pumunta kami ni Daddy Yo dito, mga 2018 ata yun, wala pa nga nito, kaya hindi kami nakapunta. Malamang anong pupuntahan namin kung wala pa, cherries. Napakarami nga pong kwentong mahiwaga sa simbahan na to noon. Maliit nga lang daw po to bago to lumaki. Marami na pong napalakad dito sa simbahan na to. Makikita niyo po, hindi na nga namin pinasok yung museo nila sa loob kasi yung mga pumupunta dito na may mga kapansanan na hindi nakakalakad, iniiwan na nila yung mga tungkod sa saklay wheelchair. Ang dami po talagang nakasabit dyan. Marami rin po kayong pwedeng mabili dito, mga souvenir. Napakarami po talaga mahiwagang kwento dito, kaya naman kapag pumunta kayo ng Cebu, isama niyo po to sa tour niyo. Ikutin niyo na rin po yung buong lugar hanggang dun sa loob kasi kami hindi na nga po namin inikot ni Daddy Yo. Pero yung iba po, pumasok naman po dun sa loob, dito na nga lang po kami sa labas nagantay. At syempre, pagkatapos nga po namin mag-ikot dito kami, diretso na rin sa Cebu City nang makapagpahinga naman kahit papano. Gawang maaga nga po kaming nagising kasi kailangan maaga dun sa Sardines Run. At eto na nga, tulad din ng EDSA, ang dami din talagang traffic dito sa pinaka-city kaya natagalan kaming maghanap ng pwede naming matuluyan. Sa wakas, kahit papano'y kami na may makakapagpahinga at mamaya nga pupunta pa kami sa 10,000 roses. Kailangan kasi gabi ka talaga pumunta dun para makita mo yung mga kailawan ng mga roses na yun. Kumuha na nga kami ng tigi-isang kwarto para naman kahit papano'y makapagpahinga ng ayos. Sa totoo lang talaga, sa isang galaan, imbis na makapagpahinga ka, parang nasobrahan pa talaga yung pagod mo. Mas nakakapagod pa talaga kesa magtinda. Pero syempre, hindi na namin ininda yung mga kapaguran namin kasi kami naman talaga ay sobrang nagsaya. Pagkatapos nga namin magpahinga ng ilang oras lang, eto na naman kami, nasa kalsada na naman kami at dito nga kami dadaan sa longest bridge dito sa Cordova. Kung pumunta kami ni Daddy Yo sa 10,000 roses, parang maikli lang yung dinaanan namin, nandun na kagad kami, pero ngayon dito talaga kami pinapadaan sa bridge na to. Pero syempre, para ma-experience na rin namin, doon na rin kami syempre dumaan at bago nga kami pumunta sa 10,000 roses, malapit na rin po tong area ng mga kainan na to, dumaan na rin kami para maghapunan. Ang syala naman talaga ng pagkakaayos ng mga pagkain nila, mukhang malinis naman talaga at masarap. Sa dami nga ng pagkain na pwede mong pagpilian, wala na akong mapili dyan kasi syempre busog pa rin ako sa dami naman talaga ng nakakain ko. Wala na talaga tayong naipon dito kundi puro taba na lang talaga. Yung ang dami ko na talagang antok sa parting to, pero syempre laban pa rin, kailangan natin gumala. Sayang naman talaga yung ipinunta natin dito, di ba?
Halos puro seafoods nga yung mga tinda nila dito kaya tuwang-tuwa naman talaga itong mga to. May baon pa nga kaming 1 kilo mahigit, 1.5 ata yung lechon na nabili namin. Oh, pili pa rin sila na pwede nilang iihawin, di ba? Hagardo Versosa na talaga yung pagmumukha ko dyan, ipag-aayos ng buhok, tinamad na talaga ako. Siyempre, hindi pa rin mawawala yung puso habang nandito ako sa Cebu. Puro puso talaga ang kakainin ko. Fights na fights pa rin naman talaga yan. Abay, umabot na kayong Cebu. Paris pa rin talaga ang in-order nyo. At pagkatapos nga namin kumain, dumiretso na kami dito sa sikat naman na 10,000 roses. Ay, syempre, may paganito na, no? Dati nung pumunta kami nga ni Daddy, puro na lang nung pumunta kami ni Daddy, medyo rough road pa to, para mga graba pa lang yung nakatambak. Pero ngayon, ang laki na talaga ng improvement niya. O, nakita niyo naman po yung mga roses natin, di ba? Panggabi lang talaga siya maganda puntahan kasi sa umaga, hindi niyo makikita ang ilaw niyan. O, di ba? Parang feeling ko nung nabilang ko, estimated ko talaga yan, mga 9,889 lang yan. Naku, mukhang kulang naman sa 10,000 yan. Ay, charis. Siyempre, napakarami naman talagang umaaura sa paligid. Hindi rin tayo papakabog. Dapat meron din tayong entry dyan. At dito na nga nagtatapos ang aming day 4 dito sa Cebu. Napakadami na naming nagawa naman talaga. Ito talaga ang literal na work hard, gala malala, pag uwi, bahala na si Batman. Cherries, yun lang po.